Ang manok, lumalabas ang tapang kapag kinakailangan. Ganyan din si Aldrin San Pedro. Napatunayan ang galing nung siya'y nagsimula bilang SK chairman. Ngayon, patuloy na napapatunayan ang galing ni Aldrin bilang mayor ng isa sa mga pinakaprogresibong lungsod sa Pilipinas. Si Aldrin ay nagsimula bilang SK chairman noong siya ay 18 years old pa lamang. Noong 1995, inappoint siya ng dating President Fidel V. Ramos bilang municipal councilor at nahalal na city councilor matapos lang ng ilang buwan. At noong 2007, nakamit niya ang landslide victory sa pagkakahalal bilang mayor. Marami na ang nagawa ni Aldrin San Pedro para sa Muntinlupa. Sa infrastructure, pinailawan ni Mayor Aldrin ang major streets ng Muntinlupa. Noon, may 113 lampposts. Ngayon, mayroon ng 1,573 streetlights. Nagpalagay siya ng footbridges at sidewalks para sa seguridad at kaligtasan ng mga mamamayan. Noon, walang footbridge. Ngayon, mayroon ng 4 na footbridges. At pinagawa ang mga kalsada. Noon, 31,057 meters lamang ang napaayos na kalsada. Ngayon, 39,652 meters. Naglaan ng pondo ang DOJ at pamahalaang lungsod ng Muntinlupa para maipatayo ang bagong Hall of Justice. Sa edukasyon, maraming kabataan ang natuwa sa magagandang paaralang pinatayo ni Mayor. Noon, 4 ang paaralang pang-high school at 17 ang paaralang pang-elementarya. Ngayon, mayroon ng 8 paaralang pang-high school at 20 paaralang pang-elementarya. 2 sa mga ito ang kasalukuyang itinatayo, ang Kupang High School at Muntinlupa City Central High School. Sa kolehiyo, nagdagdag si Mayor Aldrin San Pedro ng bagong building sa pamantasan ng lungsod ng Muntinlupa. Noong school year 2006-2007, 7,226 lang ang estudyante. Ngayong school year 2012-2013, 16,299 na ang mga mag-aaral sa pamantasan ng lungsod ng Muntinlupa. May mga scholarships din na binibigay sa lahat ng kwalipikadong mag-aaral. Noon, 784 public elementary at high school scholars. Ngayon, 1,469 na ang bilang ng mga scholars. Noon, walang De La Salle Zobel High School scholars. Ngayon, mayroon ng 65 scholars ng pamahalang lungsod sa De La Salle Zobel. Noon, 25,000 per sem ang ibinibigay sa bawat isa sa 10 scholars ng Muntinlupa Outstanding Students or MOST at 40 scholars ng Muntinlupa Scholarship Program o MSP. Ngayon, 30,000 na per sem ang ibinibigay sa 70 scholars ng MOST at MSP. Pati mga deserving teachers na nais kumuha ng master's degree, binibigyan din ng scholarship. Noon, walang scholarship para sa graduate studies ng teachers. Ngayon, 235 scholars. Sa health and wellness, nabigyan ang mga Muntinlupeño ng alay sa pangkalusugan green card, kung kaya marami ang nabibigyan ng serbisyong medikal. Noon, 12,000 lang ang mga pasyenteng nabibigyan ng serbisyo kada taon. Ngayon, mahigit sa 50,000 kada taon ang nakakatanggap ng tulong medikal. Sa ospital ng Muntinlupa, mas malinis, mas maayos, at may mga bago at modernong kagamitang pang-medikal tulad ng CT scan, mammogram machine, dialysis center, at maging digital x-ray. Kasalukuyan ding itinatayo ang Sagip Center para sa mga naaabusong kababaihan at mga kabataan. At ang Red Cross Center na magsisilbing blood bank para sa mga mamamayang dagliang nangangailangan ng dugo. Pagdating sa protective services, ginawang moderno ni Mayor ang mga kagamitan at facilities ng ating mga pulis at bumbero. Mayroong mga bagong mobile car at motorcycles.
Ayon sa Bureau of Fire Protection, ang Muntinlupa ang may pinakamodernong fire station at firefighting equipment sa buong Pilipinas. Ang Muntinlupa City din ang may pinakamataas na aerial ladder sa bansa. Sa housing, kasama ni Mayor Aldrin ang Gawad Kalinga sa pagbibigay ng tirahan sa mga walang sariling bahay. Para matulungan ang maraming naghahanap ng trabaho, ang mga job fair na isinasagawa ni Mayor Aldrin ay nagdudulot ng mataas na bilang ng job placement. Noon, 4,333 ang mga nabigyan ng trabaho. Ngayon, 159,244. At dahil dito, ang Muntinlupa ay kinilala ng Department of Labor and Employment sa pagkakaroon ng Best Public Employment Service Office sa buong NCR. Sa Business and Economic Development, napalipad ni Mayor Aldrin San Pedro ang Muntinlupa. Maraming business establishments, malls, condos, at hotels ang umusbong sa maraming bahagi ng lungsod. Iyokong plastic! Si Mayor San Pedro ayaw ng plastic. Kaya sa City of Muntinlupa, ipinagbawal niya ang plastic bags at styrofoam. The city ordinance strictly prohibits the use of plastic and styrofoam in business and commercial establishments. Bago pa inimplement ang ordinansang ito, marami tutol, ngunit hindi natinag si Mayor. Ang resulta ng No Plastic BYOB project, ang dating 17.88 tons of plastic and styrofoam araw-araw, naging 2.74 tons na lang. Kaya ang mga waterways di nabara. Ang pagbabaha nabawasan. Sa Bring Your Own Bayong Project, mas naging disiplinado ang buhay sa Muntinlupa. At dahil sa inyong tulong, tayo ay napabilang sa 10 ginawaran ng parangal ng 2012 Galing Po Awards. Bumilib at tinilaran ang Muntinlupa na mahigit sa 50 lungsod at munisipalidad sa buong Pilipinas. Pagdating sa serbisyo publiko, ayaw ni Mayor maging plastic. Si Mayor Aldrin ay naniniwalang dapat ang lahat ng taga-Muntinlupa ay nakakakuha ng tunay na serbisyo. Totoong tulong at tuloy-tuloy na serbisyo sa mga panahong higit na kailangan nito. Ang mga residente ay binigyan ni Mayor Aldrin ng libreng tubig. Mayroon ding libreng kabaong o likap para sa mga mahihirap na namamatayan. At syempre, ang tuloy-tuloy na serbisyo caravan. Mga kababayan ko sa Muntinlupa, sa inyong pong tulong at pakikiisa ay mabilis nating maisasakatuparan ang ating pangarap para sa ating lungsod. Ang ating tuloy-tuloy na serbisyo ay para sa lahat. Walang pinipili o diskriminasyon. Walang imposible basta tayo ay sama-sama. Para sa mas progresibong lungsod ng Muntinlupa. Mas maunlad at mas matatag na Muntinlupa para sa ating lahat. Ako po si Aldrin San Pedro, ang manok ninyo sa pagka-mayor.